Sabi ng Panginoon, mas mabuting may kasama. Aloneness is prevalent. Loneliness has become an epidemic worldwide. Lalo pag magpapasko, sabi ng iba, bakit ang saya-saya po ng marami sa Pasko? I was being interviewed for a TV show. And I said, no, ang totoo maraming malungkot pag Pasko. Kasi maraming inaakala nila pag Pasko dapat ang saya-saya mo. Tapos sila hindi. So the more sad they feel, the sadder it gets. In fact, mas maraming suicide pag Christmas season, lalo sa mga cold countries. Bakit kaya? Aloneness is an issue that has always been a problem of many people, but all the more now. Mas madali nga ang communication ngayon, mas isolated ang maraming tao. Makipag-isa, kahit sa isa man lang. Father, we thank you that you are God that would like us to be happy. You are God that had made many, many ways and steps to make us happy. Teach us how to live life the way you want it lived, and teach us how to find happiness in the right places, companionship, fellowship. Father, we seek you. Speak to your people in the name of your Son, Jesus. Ecclesiastes 4:9, two are better than one because they have good return for their labor. Mas marami ang bunga ng anumang gagawin nila, sabi ng Tagalog version. Maraming trabaho ay mas madali, mas maginhawa, mas mabunga kung may katulong. Some people thrive in aloneness, pero konti yun. 99.99% of us would like to have somebody beside us that we can do work with. Mas mabuting may kasama, may katuwang, ka-teamwork. Kaya naman dapat makisama. Kung gusto nating may kasama, dapat marunong tayong makisama. If either of them falls down, one can help the other up. But pitied anyone who falls and has no one to help them up. Kawawa naman daw ang nag-iisa sapagkat walang tutulong sa kanya kung siya ay mabuwal. May mga tao independent-minded, very independent yung spirit nila, pero hindi mo naman alam kung kailan ka mabubuwal, kung kailan kailangan mo talaga ng kasama. Mayroong talagang inherent weakness ang pag-iisa. Kahit ano pang denial ang gawin natin, talagang mas magaan ang buhay kung may kasama. Panapanahon kasi ang pagtumba ng tao, ang pagbagsak, ang magkasama at ang may kasama, malaki ang pag-asang may tutulong sa panahong hindi inaasahan na bigla siyang mabubuwal. So tumulong sa kapwa, lalo na sa partner, tuwing kaya, hanggang kaya, kasi hindi mo naman alam kung kailan ikaw naman ang mangangailangan ng tulong. Magtanim, hindi mo alam kung kailan ka magiging mahina. To continue with Ecclesiastes, also if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Ngunit, saan siya kukuha ng init kung nag-iisa siya? Of course, the better to appreciate this in the context of cold countries, of cold places, na ang pagtatabi para mag-init ay hindi lang conjugal. It could be like the army. Ang Russian army, pag natutulog sila, tabi-tabi, dikit-dikit, because they derive heat from each other's bodies. Kahit sa liquid, yung tinatawag na osmosis, liquid moves from a place of higher concentration to a place of lower concentration. And in thermodynamics, or the movement of heat, alam natin yan that there's such a thing as conduction sa metal, na yung init, lumalakad yan sa metal, papunta from hotter place to a cooler spot. There's such a thing as convection, like if there's air, the air will regulate the temperature. Kaya kung merong mainit sa isang lugar, kakalat yon sa buong kwarto. Kung meron kang stove sa oven, meron kang fireplace sa isang lugar, kakalat yung init sa buong kwarto, lilipat yon sa malamig na lugar. And if there's just vacant space, a vacuum, there will be radiation. Heat will move. So, ganun talaga ang law of nature. Binabalanse ang lahat. And that's how it is when people have partners in life. And I don't only mean romantic partners. Partners at work, partners in your conviction, in your vocation, partners in your mission in life. Partners can balance each other. So give balance to someone.
Ganon-ganon din yung marami kang pera, merong may konti lang ang pera, binibigyan mo, tinutulungan mo para magkaroon ng balance. Hindi mo naman alam kung kailan darating yung panahon na ikaw naman ang tutulungan. And very importantly, to be happy in life, you must learn how to receive balance from someone else. Wala namang taong talagang truly independent. Sabi nga nila, no person is an island. Panapanahon lang kung kailan ikaw ang tumutulong at ikaw ang tinutulungan. So, have someone to give to. Have someone to receive from. Have someone to thermodynamics with. Para maraming chances that the imbalances at the moment would be corrected. Patuloy ng Ecclesiastes, the one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three stands is not quickly broken. Kung ang nag-iisa ay maaaring magtagumpay laban sa isa, lalo na ang dalawa. Ang lubid na may tatlong pilipit na hibla ay hindi agad nalalagot. Kaya yung sinulid, madaling lagutin, pero pag itinirintas mo yan, hindi na madaling lagutin. Kaya matibay ang lubid. Kaya matibay anything that is braided because all the energies of single strands become one big force when braided together. Nakakapagpalakas talaga ang kasama. Kaya magbigay lakas ka sa iba. Habang ikaw yung malakas, magbigay ka na magbigay. Kasi magte-thermodynamics din yan, mag-osmosis din yan. Pag ikaw yung weak, merong magbibigay sa'yo ng lakas. Nature will find you. If you are an agent of balance, nature will find an agent of balance for you and for your sake when your need arises. Tumanggap ng lakas mula sa iba. Kaya ganun din sa church, sa fellowship. Sabi, ang Espiritu daw ang nagbibigay ng mga kanya-kanyang mga katangian at kalakasan sa atin para pag tayo'y magkakasama, na ibibigay ko sa inyo ang aking lakas, na ibibigay nyo sa akin ang inyong lakas, na ibibigay ng isa't isa ang lakas niya sa isa't isa. That's why the fellowship is complete. That's why in a spiritual family, like the church, you cheat us when you're absent. Kasi yung strength mo, hindi na i-minister sa amin. At madali na ngayon mang-cheat. Manood ka na lang sa internet, manood ka sa social media, nakuha mo yung lakas ng church. Nakakanta ka kasabay nila, na karinig ka ng mensahe, na edify ka, pero nadaya yung church kasi yung lakas mo hindi na ibibigay sa church. Unless you have a way of doing it. Mahalaga talaga yung ganong klaseng relasyon. Nagpapalakasan sa isa't isa. Ang tunay na binigay ng Diyos sa atin ay kasama. John 1:14, the Word, meaning Jesus, became flesh and made His dwelling among us. Nagkaroon tayo ng kasama. Kasama from heaven. Kasama from God, anak ng Diyos. Matthew 28:20, you can be sure that we will be with you always, sabi ni Jesus. So sa John 1:14, dumating, nung aalis na sa Matthew 28:20, sabi niya, ang totoo, lagi ko kayong sasamahan. I'm going to send the Holy Spirit to be with you forever. Every day. Sabi ganun, until the end of this age. Hindi yun end of the world, end of this age, end of time. Hindi ibig sabihin end of all time, kundi end of a time cycle. Marami nagtatanong, bakit po sabi yung Mayan calendar, mag-e-end ang world? Bakit hindi nag-end? Tapos na yung calendar. People forget that the time concept of the ancients is not all of time, but a cycle of time. Isang season. So pag sinabing end of time, nag-end na yung isang season. Hindi ibig sabihin, nag-end ang planet. At sabi ni Jesus, until the end of time, or this kind of setup, this kind of arrangement, until this ends, I'm going to be with you. Then welcome you into another cycle of time when I will be with you in all kinds of levels and in all kinds of dimensions. At sabi niya, I will always be with you until the close of the age. And this is what we need to understand. This is what we need to internalize so we will never feel alone. That Jesus promised to be with us all the time. Kaya mga iba very enlightened, pag dumating, nag-iisa lang po kayo, hindi, kasama ko si Lord. Kumisan parang mukha namimiloso po, pero ang totoo, kung niya yon, ang lalim nun. Kasi hindi talaga tayo naging mag-isa mula nang ipinangako yan ni Jesus. Mula nung tayo'y tumanggap kay Jesus at sumama tayo sa pamilya, the family of God, because we have become children of God through faith in Jesus, from that time until the next period, the next cycle of time, whatever that will mean, or eternity, if it means eternity, until that time comes, we are never
really, truly alone. Isang malaking pandaraya para tayo mapapaniwala na tayo ay napag-iisa. Remember the time when Jesus was sent, sabi sa Bible, in the fullness of time, God sent His Son. Kasi nung time na yon, sobrang namamayagpag ang relihiyon, at ang relihiyon, ang ipinamumukha sa tao, masama ka, hindi ka bagay sa Diyos, galit sa iyo ang Diyos, walang naghihintay sa iyo kundi kaparusahan, walang naghihintay sa iyo kundi impyerno, lagi kang guilty, lagi kang malungkot, lagi kang namamanipulate ang religion. Doon ipinadala si Jesus at sabi, from now on, you will never be alone because I have been sent by the Father to be with you forever. At ipinadala siya para sa lahat, but very specifically and especially and emphatically doon sa mga feeling hindi deserving. Kaya siya ipinadala hindi sa mga pare, hindi sa mga religyoso, hindi sa mga religious leaders, kundi sa mga tinatawag na makasalanan, sa mga latak ng lipunan, sa mga puwera, sa mga outsider. Kasi yun naman talaga ang natotorture ng idea na ayaw sa kanila ng Diyos, therefore wala silang kasama. So inilinaw silang dahilan kung ba't ipinadala si Jesus. Matthew 11:19, people say, look at Him. He is a friend of tax collectors and other sinners. At yan talaga ang tawag ng mga relihiyoso kay Jesus, kaibigan ng mga makasalanan, kasi doon talaga siya nakisama, doon talaga siya nakisalamuha, doon siya makikitang nakikipagkwentuhan, nagtuturo, kumakain. And it is very good for the undeserving. So if you are tempted once in a while to think that you are undeserving, that God probably is mad at you, that you are not karapat-dapat, isipin mo, para sa iyo at para sa akin, ipinadala si Jesus. Hindi ka puwera. John 15:15, I no longer call you servants, now I call you friends. So bagay si Jesus sa mga tax collectors and sinners, at bagay din sa mga servants. Ibig sabihin yung mga hindi royal, yung mga hindi dignified at birth, yung mga hindi kinikilala, hindi sinasanto, hindi niyuyukuan. Doon bagay si Jesus. Kaya sabi, kayo mga servants, I call you friends. If at times you feel that way, that you're in a social situation that is less than others, bagay na bagay si Jesus. Ikaw talaga ang sadya niya. Ang tunay na pamasko si Jesus bilang kakampi. Kasi nung sinilang siya, and all throughout time anyway, people feel na kalaban nila ang Diyos. Naggalit sa kanila ang Diyos. At marami silang kalaban. Ang tao maraming kalaban. Una, kalaban mo ang masasama. Pagkatapos, religion has become so unreachable, nakalaban mo rin ang mga relihiyoso. Kasi, lagi kang inuusig, lagi kang inuhusgahan, lagi kang ipinupwera. So, magkabilang panig kalaban mo. Then comes Jesus. Sabi niya, I call you friends. I have come that you might have life and have it abundantly. At hindi mo kalaban ng Diyos through Jesus. Romans 8:31, if God is for us, as proven by Jesus, no one can stand against us. And God is with us. Sabi ng easy to read version. Sabi niya, kung kakampi mo ang Diyos, sinong makakalaban sa iyo? At itong dinidiin ko, sabi niya, kakampi mo ang Diyos. Hindi dumating si Jesus para kausigin, kundi para kailigtas sa mga nang-uusig sa iyo, pati na sa sarili mong budhi that was already conditioned na pababain ng iyong sarili dahil ganyan ang ipinamukha sa iyo ng legalistic religion. Hindi siya nagkukonsinti ng mali, pero ipinakita ni Jesus na maraming mali na tinatawag ng religion na mali ay hindi naman talaga mali. Sabi lang nila yon, so huwag kang mag-guilty pagka yun ang issue. Noon, napakalaking kasalanan pag may ginawa ka during Sabbath. Biglang sinabi ni Jesus, I am the Lord of the Sabbath. Sabbath was made for you, not you for the Sabbath. So gawin mo kung anong gusto mo pag Sabbath. Basta hindi masama. Pero yung kakain ka, mamamasyal ka, magpapahinga ka, anong masama doon? Hindi naman yung binabawal ng Diyos. Yung nakakain ka ng isang bagay na ipinagbabawal ng Jewish dietary law, guilty ka na. Sabi niya, it's not important what gets into your mouth, but the words that you say that go out of your mouth, that's what's important. In other words, pinalaya ni Jesus sa mga tao sa hindi naman kailangang ika-guilty, pero isiniksik sa utak mo ng religion na dapat ka mag-guilty. Kaya kakampi mo ang Diyos sa pagtatanggal ng guilt. At dun sa mga totoong kasalanan ay sa pagpapatawad naman nun. So, wala kang pupuntahan na hindi ka naaabot ng pag-ibig ng Diyos through Jesus.
Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Kaya ayoko po mag-church kasi sobra akong broken-hearted. Parang ang layo-layo ko kay Lord. Parang ang layo niya sa akin. O bagay na bagay sa iyo, church. Kasi si Jesus talaga para sa broken-hearted. Kung merong dalawa siyang kakausapin, yung isa sobrang saya at yung isa sobrang lungkot, kakausapin niya yung malungkot. Although hindi rin naman niya tatanggihan yung masaya kung lalapit sa kanya. Pero talaga ang hinahanap ni Jesus, sabi niya, I have come to seek and save the lost. And lost doesn't only mean sinful, legally speaking, by the standards of the temple. Yung lost na itinapon ng lipunan, itinakwil ng pamilya, yung litong-lito na siya kung worthy pa ba siya bilang tao dahil marami siyang kabiguan. Yun yung mga lost na yun na hinahanap ni Jesus. The Lord is close to the brokenhearted. Dapat lang kasing ma-internalize ng brokenhearted na the more broken the person is, the more available Jesus is. Hindi lang kasi laging siya ang hinahanap natin pag broken-hearted tayo, kung sino-sino ang hinahanap, kung kanino tayo nagpupunta, kaya hindi natin nararamdaman. Sasabihin, ba, para po ang layo ng Diyos, kahit kailan di lumayo sa yung Diyos, guni-guni mo lang yan. Baka yung loob mo malayo. Baka yung ginagawa mo, pampalayo. Pero hindi lumalayo sa iyo ang Diyos kahit kailan. God is only a prayer away through Jesus. And what does Jesus do? Jesus gives us and helps us get balance. He gives help and balance. Jesus gives strength to the weak. So sabi niya, when I am weak, then I am strong. When I am poor, then I am rich. When I am sick, then I am healthy because Jesus will balance me. Kailangan lang ibigay mo yung sarili mo, ilagay mo sa position where the power of God can be at work in you. God gives wholeness to the brokenhearted. So when you're broken-hearted, when you're so sad, merong silver lining yung dark cloud na yan na dapat kang matuwa na, I'm so broken-hearted, God is so ready to make me whole again. But you've got to put yourself in the hands of God. God gives restoration to the crushed in spirit. So nabigo ka, bumagsak ka, hindi nakamit ang iyong pangarap, nawalan ka, nawalan ka ng Papa, ganyan. Punta ka kay Papa Jesus. Kasi kung sino-sino mga papa ang hinahanap, although hindi naman masama yun, pero nakakalimutan yung talagang Father in heaven, our God, represented by the Lord Jesus. Kaya tuloy pag iniwan ka ng ganitong tao, hindi ka pumasa sa exam, bumagsak ka sa ganun, para ka ng dinagana ng mundo. Kasi nawawala si Jesus sa equation, akala mo nag-iisa ka. Pero nandun siya. At napakahalaga ma-internalize natin yun at hindi ko kayang i-internalize for you. Internalization is a private, personal activity. Dapat kayo ang dumibdib, umunawa na si Jesus ay lagi mong kasama. Dapat mong matutunan na maramdaman yon. Dapat mong matutunan na makita yon. At ikaw lang, walang makakatulong sa iyo para mangyari yon. You've got to look internally. You've got to look with your spiritual eyes to see that Jesus is always with you. At sabi pa niya, Matthew 18:20, when 2 or 3 gather in my name, there I am with them. Alam niyo ang kahulugan nito, marami. Pero isa dito, dati pag hindi ka member ng temple, puwera ka, malayo ka sa Diyos. God is only in the temple, sabi ng priest. At ngayon sa marami mga religions that claim to be the only true one, pag hindi ka nila member, wala ka sa Diyos. Sabi ni Jesus, when 2 or 3 are gathered in my name, I am there. Kahit hindi ka official member ng congregation na yan, pag may 2 o 3 nagkakasundo sa pangalan ko, naniniwala sa akin, my church. You know how Jesus democratized religion? Dati kailangan dumaan ka sa mga sistema ng mga pare, dumaan ka sa kanilang mga ritual, magbigay ka sa kanilang mga ambag, because God was franchised by many religions. Pero sabi ni Jesus, no. When 2 or 3 are gathered in my name, there is a church. So, hindi ka member ng ganong kongregasyon, ng ganong kalaking kongregasyon, wala ka na sa Diyos. Jesus makes a fellowship of believers. So people won't have to be alone. And people won't have to chase the institutionalized, the glamorized institutions of His time and of all times. So people don't have to be alone physically dahil kay Jesus. Kung minsan you feel alone, ikaw lang may ganitong sakit, akala mo ikaw lang may ganon, ikaw lang nakakaramdam ng ganito physically,
na kuminsan yun ay sakit. Kuminsan na super lakas ka, nabubuhat mo talaga yung kotse, you feel alone. Minsan naman, may kung ano-ano kang nararamdaman, ikaw lang ang ganyan, ikaw lang ang ganito, but no, Jesus is with you. Naranas ni Jesus, symbolically, ang lahat ng mararanasan ng tao sa buhay. Kaya kaya niya maintindihan ang sino man sa lahat ng kalagayan. You can never be alone socially. Kahit in the human social circles, you're outcast, you're puera, you're isolated. Sometimes you are unable or disabled and you feel isolated. Nararamdaman mo ba yun? Ang taas-taas mga hagdan ng mga pupuntahan, wala man lang ramp para sa iyong wheelchair, wala namang elevator o escalator, you feel alone. Sabi mo, parang hindi ako kasali sa inisip ng mga tao ito nung ginagawa nila itong building na to. Yung maraming beses, pagka meron kang disabilities, meron kang other abilities, you feel alone in your misery and your suffering. Parang ikaw lang kuminsan ng ganyan ng ugali. Socially speaking, wala ka makasundo. Hindi yung totoo, kasi alam din ni Jesus ang situation mo. Dapat kang humugot ng lakas mula sa kanyang presensya. You could feel alone mentally. Yung ikaw lang may ganyang isip. Yung ikaw lang may IQ na 340. Sabi, ay, waistline ko po yun. Bueno, ikaw lang may waistline na 340. You still feel alone. Kung minsan, ikaw lang may ganung pag-iisip. Sa pamilya nyo, parang ikaw na lang matalino, lahat hindi. Nararamdaman nyo ba kung minsan yun? Marami kong tinatanong, sa 10 kilala mo, ilan ang bobo? Sa tingin mo? Yung iba nagpapanggap pa, pero pag nagpakatotoo, sasabihin nila, 9. Wow, di nasa 9. Nasa 1 kaya tayo dyan. But kahit ng tali-talino mo, you feel alone. At pag hindi ka matalino, sa tingin mo, also you feel alone. Kahit saan ka sumuot, when you want to dramatize your life and feel alone, you will feel alone. So, merong ganyan. Ikaw lang nag-iisip ng ganun. Ikaw lang ba nakakakita ng ganun? Ba't sila hindi nila makita? And you could also be alone spiritually. Yung ikaw lang may ganung kamulatan. Ikaw lang ba nakakakilala kay Jesus sa ganitong angle? Ikaw lang ba nakakakita ng ganitong verse sa ganung application? Sometimes you could feel alone spiritually. And many times you could feel alone emotionally. Yung ikaw lang may ganyang nadarama. Parang wala kang kasama, wala kang karamay. Pero akala mo lang yan. Because you are never alone. Jesus said that. I'm not going to leave you. I will not forsake you. May katulad ka, may kauri ka, na kapwa-tao, hindi pala kayo nagme-meet. At kung hindi man kapwa-tao, may katulad ka at kauri ka, na na-meet mo na si Jesus. Kailangan lang makilala mo siya. Aloneness, talk about being alone. Can you imagine Jesus being born under very questionable circumstances when Mary got pregnant, even before really formally getting married? At siyempre, marunong magkwenta yung mga kapitbahay. Tapos pinanganak siya nang wala pa sa 9 na buwan. Feel that way. Meron ba dito gano'n ang feeling na parang ang pagkakapanganak sa inyo ay parang tinatanong mga kapitbahay, sino kaya ang ama ng bata? Yung mga gano'n. Si Jesus may gano'n. Yung sobra siyang may communication sa Father, tapos yung iba wala, nag-iisa rin siya doon. Kaya madalas nagdadasal siya mag-isa. Ipinako siya sa krus, mag-isa. Alam ni Jesus kung paano mag-isa. Kahit nga sarili niyang pamilya, hindi naniwala sa kanya agad. Mga nanay niya, mga kapatid niya, kokolektahin siya para ipigilan sa kanyang ministry dahil hindi sila naniniwala. Mga disciples niya, iniwan siya lahat nung siya ay dinadakip. Talk about aloneness. Hindi kayo nag-iisa kasi nauna na dyan si Jesus. Hebrews 4:15, Jesus our high priest is able to understand our weaknesses. Kasi masama ang depiction ng religion kuminsan, pati kay Jesus parang laging galit, laging handang magparusa. Samantalang lagi siyang handang umunawa, magpatawad, maglinis at magbigay ng kapatawaran, magbigay ng pagpapalakas. Dapat lang natin talaga siyang kilalanin as the Gospels present Him. When Jesus lived on earth, He was tempted in every way, sabi ng Hebrews. He was tempted in the same ways we are tempted, but He never sinned. In other words, napagtagumpayan niya. Hindi siya bumigay. Pero alam niyang dumanas ng lahat ng uri ng temptation. Hindi lang temptation to do wrong, but temptation to feel bad about oneself. Temptation na magdrama, temptation to think lowly
of oneself. Isaiah 53, 4-7. The fact is, it was our suffering He took on Himself. He bore our pain. He was crushed because of our guilt. This was the prophecy of the ancients about their Messiah. And this Messiah was connected by Matthew to Jesus. He said, si Jesus ang tinutukoy dyan. Nagkaroon ng thermodynamics. Yung mga kasalanan natin, siya nagbayad. Yung mga sakit natin, siya ang nagdala. So yung kanyang kalakasan, pupunta sa atin. Yung kanyang kabanalan, pupunta sa atin. He took the punishment we deserved, and this brought us peace. We are healed because of His pain. That's why I was belaboring to explain the transfer of heat, the transfer of liquid, because that's what happened in the cross. Na lahat ng ating hirap ay dinala niya. Lahat ng ating pag-iisa ay dinala niya. Lahat ng ating mga dinaramdam, pagkukulang, karumihan, lahat ng parusang dapat mapunta sa atin ay inako niya. Kaya wala ka ng karapatan magdrama. Intindihin mo lang yung katotohanan na binayaran na ni Jesus ang lahat ng kasalanan mo. Na ang lahat ng pag-ibig na pwede ibigay sa iyo ng Diyos ay ibinibigay niya hanggang ngayon. Na hindi kanya iniiwan talaga. Imagination mo lang yun. Kaya dapat nating ma-enjoy yung spiritual fellowship with Jesus apart from physical and social fellowship with fellow humans. But how can we do that? Because we too are spirit. We were born in spirit when we accepted the Lord. Nung nanalig tayo kay Jesus, tinamnan tayo ng Espiritu na pwede na makipag-ugnayan with God through the Spirit, although we can now still communicate and socialize with humans through human ways. Pero meron pa tayong ibang channels of fellowship, and that is the spiritual channel na madalas hindi natin binubuksan, kinakalawang o mahina ang signal. Iba low bat kasi kulang sa practice. Yung mapag-isa ka kasama si Jesus. Gaano karami sa oras natin sa maghapon ang si Jesus lang kasama. When we meditate, we just sit there doing nothing and let the Lord speak to us. Walang agenda, walang lesson plan, just let the Lord take over. Kulang na kulang tayo doon. Kaya hindi natin na-develop yung spiritual fellowship with God. Naakala natin, pag nalagot ang fellowship natin with humans, ay nag-iisa na talaga tayo. We forget that we are not just human, but we are also spirit, because the Spirit of God lives in us. I-develop natin yung ating spirituality. Yun ang mahalaga. At yun ang binibigay ni Lord, balance. Jesus is a balancer. And Jesus makes a fellowship of believers so people won't have to be friendless. Nag-iisa kang ganito ang ugali. Nag-iisa kang ganun ang kasalanan. Nag-iisa kang ganito ang kahinaan. Nag-iisa kang ganun ang kalakasan. But when you join the church, and really join the church, not just attend programs, hindi ka lang nakikihalubilo, kundi ikay nakikisangkot, nakikiisa sa mga kapatiran, malalaman mo, marami palang tulad mo. Are you one of us? Yung nakalagay sa damit mo na ganun. Diba? Men in black rin ba? Nagkakakilala sila. Ikaw ba, anak ng Diyos? Marami kang makikilalang, pala, hindi pala ako nag-iisa. But people feel isolated, though they have church activities, because they don't really get immersed in the family life of the church. Kaya mahalaga yung sambahay natin, yung pamilya, kayo, tatanda kayo magkakasama, alam niyo mga pinagdaanan ng anak niya, yung anak mo, alam niya, nangyayari sa inyo ang lahat ng nangyayari sa buhay ng mga normal na tao, humihina, lumalakas, kakapera, naghihirap, magkakasama kayo. And then you will know that God accompanies you, not directly in spirit, but through other believers that are inhabited by the Spirit of God. Na ang pakikipagniig sa iyo ng Diyos ay hindi diretsahan lagi, kasi sa eternity pa yon, dun sa end of time na ito, na pag nagbigin yung new time, dun yun mangyayari. Pero ngayon, nakikipagniig pa rin sa iyo ang Diyos through the brothers and the sisters. Tinutulungan ka ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng mga kapatid. At ikaw naman ay inilalagay ng Diyos sa work. God puts you at work by making you help the other brothers and sisters. So, nagkakaroon ka ng mga kaibigan, kapalagayang loob. Those who join with Jesus joins with everyone else who joins with Jesus. And this is what the church is all about. Lahat ng nakikipagkapatid kay Jesus na nagiging anak ng Ama sa Langit,
Kapatid nyo rin ang ibang kapatid ni Jesus. Therefore, ang buong kapatiran na pare-parehong naniniwala kay Jesus ay magkakapatid. Dapat ganun ang trato mo. Dapat ganun ang samahan. And that's why we try to create a climate in which it can happen. Not in a huge auditorium like this, but in the sambahay. Yung mga maliliit na mga fellowships. Para meron talagang pagtitinginan. It is in the family of God where people find other people who, like them, had been isolated and alone. Physically, may sakit kumisan o super lakas, may ganito at may ganyan, iba-ibang dahilan. Be part of the family of God through Jesus. Don't just attend programs. Napagkamalan kasi ng iba yung 1 hour or 2 hour attendance in a church gathering, yun na yun church. Part ng church yun, pero hindi ng lahat-lahat. Kasi dapat merong time and space where you share lives para yung gifts ng Lord sa iba mapunta sa iyo at yung gifts sa iyo mapunta rin sa iba. John 1:12-14. Yet to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become what? Children of God. In other words, pag nanalig ka kay Jesus, nagiging anak ka ng Diyos. O ano ngayon ang relasyon mo sa ibang nananalig din? Hindi kapatid mo sila. Kasi pare-pareho kayo anak ng Diyos. Children born not out of natural descent, nor of human decision or a husband's will, but born of God. In other words, hindi biological children ito. These are spiritual children of God. Therefore, ang pagkakapatiran, hindi biological, spiritual. Brotherhood, sisterhood, familyhood, puwera si Robin Hood. So, importante yan. So, this is the church. And there is a church. There is a spiritual community. And in other areas, where 2 or 3 are gathered in His name, the Lord is there too. Kaya marami tayong mga OFW sa mga kapatiran na, kami, ang konti-konti po namin dito sa isang maliit na village sa Norway. Diba? Konting talon ko na lang po, nasa ulap na ako. Pero, gather 2 or 3 para may church. Para mayroong fellowship. At kung talaga nag-iisa ka ng physically, hindi pa rin, kasi kasama mo pa rin si Jesus. Dapat walang feeling of aloneness. Huwag nating always i-associate with human company yung fellowship. Because especially now, you can be together in spirit, though apart physically. And the Word became flesh, sabi ng John, and made His dwelling among us. So si Jesus ay nakahalubilo bilang flesh, at nung siya'y umalis na, sabi niya, I'm going to send the Holy Spirit to you. You will never be alone. So now, kasama pa rin natin ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Jesus lives in the fellowship among believers. Gusto mong harapin ang Diyos, huwag ka na magpunta sa malalayong bayan para ka mag-pilgrimage. Huwag ka na pupunta kung saan-saang lugar. Maki-join ka sa fellowship kasi makikita mo ang mukha ng Diyos sa bawat isa. Practice, tingnan nyo nga mga katabi nyo dyan. Diyos ba nakikita? Dapat, di ba? So dapat pinapakita natin sa kapatiran natin yung anyo ng Diyos sa atin kasi may natitira pa rin anyo dyan si Taning. Tingin uli. O, di ba? Pwedeng mangibabaw yun at any moment eh. Kaya meron tayong pananagutan sa isa't isa to represent God. Kung ganun, may natitira pa sa akin dito kamo ng aking old self eh. Siyempre, hindi naman yung tumalsik na ganun bigla-bigla. Pero hanggat maaari, pinaiiral natin yung Espiritu ng Diyos ang mangibabaw sa ating buhay, sa ating mga pakikitungo sa kapwa. At pag nangyayari yon, hindi nahahanapin ng Diyos kung saan sa malalayong lugar para lang mag-pilgrimage na inuuto ng mga travel agency. Because God lives in you. Jesus lives in the fellowship among believers. The lesson is, be and stay in the fellowship. Biro nyo, ang dami-dami mga kapatiran, ang daming gifts ibinigay sa bawat isa dyan. Kung kayo ay nakikipagmabutihan, nakikipag-isa, lahat ng gifts sa kanila, pakikinabangan nyo. May ang galing kumanta, kakantahan lang niya tayo, daig pa natin na nag-Bible study. Meron ang galing magturo, pag nagturo yun, para kang dinala sa langit. Meron ding nagdadala sa impyerno, ha? Kaya, iniingatan natin ang pinagkakagawa natin sa buhay. Pero, yun ang benefit. At ikaw naman, kapatid, anong binigay sa'yo ng Diyos na pwede mo ibigay sa kapatiran? Of course. Do your part, you get your share. Osmosis.
thermodynamics, pagbabalance ng lahat ng bagay. So welcome and keep and allow others to enter and stay in the fellowship. Naiba pagdaan ng panahon, yung temple naging very exclusive. Hindi pwedeng pumasok ang Gentile hanggang tarangkahan ka lang. Hindi pwedeng pumasok dito ang mga babae, lalaki lang. At kahit lalaki, hindi ka pwedeng pumasok dito kasi this is the most holy place. At kung hindi ikaw ang high priest, hindi ka pwedeng pumasok sa loob-looban because yun lang dapat high priest ang nakakapasok doon. Naging exclusive ang religion. Maraming puwera, maraming layers na hanggang doon ka lang. Kaya nung araw, nung kakatapos pa lang ng Second World War, mayroong kasabihan na hanggang pier ka lang. Kasi mayroong mga babaeng Pilipinong na-inlove sa mga sundalong Amerikano. Anak, nagdadalang tao ka. Anong pangalan ng boyfriend mo? Sino ang ama niyan? Inang, ang alam ko lang po yung pangalan niya ay Joe. Noon naman po sumakay sa barko, kakaway-kaway ako. Tapos hindi na po sumulat. Yun ang hanggang pier ka lang na tinatawag nila. Naging gano'n ang religion. Hanggang diyan ka lang. Hindi ka na pwede, hindi ka na pwede. Kaya ang ginawa ni Jesus, ng Ama, through Jesus, nung namatay siya sa krus, yung kurtina na naghihiwalay sa most holy place, yung Holy of Holies, doon sa mas ordinaryong part ng temple, yung lugar na high priest lang nakakapasok once a year, napilas ang kurtinang ito mula taas hanggang baba. Ibig sabihin, wala ng korte-kortina, wala ng harang-harang, lahat kayo lumapit sa Diyos. Kasi ang relihiyon, imbes magdala ng tao sa Diyos, pinagbabawalan yung mga tao, naging exclusive. Hindi ka pwede sumimba kung ito suot mo, kung ganyan-ganyan-ganyan ka. Ngayon, kung nakikilugar ka lang, siyempre may mga policies, sumunod ka. Pero kung sarili mong lugar, di dapat walang masyadong ganyang policies. Pero ang importante, ginawa ng Diyos ang langit na naaabot through Jesus. Matthew 11:28-30. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. All ang invitation, I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. So all yan. Pastor, tatanggapin po ba natin yung mga ganito ang gayak? Ano ba sabi ni Jesus, di ba all? Pastor, tatanggapin po ba natin yung ganito ang buhay? Yung ganito ang kanilang moral life? Tatanggapin po ba natin sumama sa atin at maglingkod yung mga ganito ang mga pamumuhay? Hindi ba sabi ni Lord, come to me, all of you. Tired ba kayo sa buhay? Tired kayo sa kasalanan? Tired ba kayo sa pang-uusig? Tired ba kayo sa lahat? Yes, come. Si Jesus yun. Pero hindi gano'n ang religion. Sasabihin pa ba, bakit kinokondone nyo dito yung ganyan? Ba't pinapayagan nyo yung ganyan dito? Sabi nga ni Jesus, i-welcome mo, ano ka ba? Para magpalakasan, mag-aralan, magdasalan para sa isa't isa, magtulungan. And when all human efforts fail to transform a person according to the standards of men and women, then i-apply mo yung law ni Lord. Sabi niya, all those who come to me, I will never cast out. John 6:37. All those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Tapos ang religion nagda-drive away. That's why Jesus to be reintroduced into Christianity. Kasi ang dami-dami ng sumingit na ibang katuruan, hindi na maka-Jesus. Make and let the fellowship be welcoming, accepting, inclusive, and restful. Magiging restful lang yan kung titigil ang mga tao magbatuhan, mag-usigan, maghusgahan. Kailangan restful. Because Jesus lives in the church, in the fellowship, and also in the believer personally. So si Jesus nandun sa 2 or 3, nandun sa gathering, pero nandun din siya sa individual. Galatians 2:20 says it very clearly, Christ lives in me. And very clearly sinabi, God does not live in temples made by humans, but He lives in the hearts of believers. Tapos yung iba nagpipilit pa rin, temple, temple, temple. Yung gumuho na temple, sinira na, gusto pa nilang buuin muli. Bakit bubuuin muli ang temple sa Jerusalem? Mag-aalay ka uli ng mga baka? Mag-aalay ka uli ng mga kambing? Iniaalay na nga si Jesus as one supreme sacrifice. Bakit inuuto pa tayo na dapat tayong magbuo na naman ng ganun batong temple? Di, pumailalim na naman tayo sa mga Pharisees. Sumailalim na naman tayo sa mga religious leaders na pinalaya na nga tayo ni Jesus sa ganun.
we are now the temple of the living God. 1 Corinthians 6:17, whoever is united with the Lord is one with Him in spirit. So let Jesus live in you in glory and majesty, and let and make the thought of Jesus inhabit your mind. How does God live in you? When the thought of Jesus inhabits your mind. Na ang isip niya, gano'n ang isip mo. Yung values niya, yun ang values mo. Then, Jesus lives in you. Colossians 3:16, let the teaching of Christ live inside you richly. Dibdibin ang katuruan ni Jesus, ipamuhay, practicein, muscle memory, magiging second nature mo to be like Jesus. Galatians 2:20, so I am not the one living now, it is Christ living in me. I still live in the body, yes, but I live by faith in the Son of God. He is the one who loved me and gave Himself to save me. So if Jesus lives in us and we are aware of it and we practice it, we will not feel alone. Sometimes you will be tempted to feel alone, pero maalala mo ulit hindi ka alone, makaka-recover ka agad. Sabi nga ni Martin Luther, you cannot stop birds from flying over your head, but you can stop them from nesting in your hair. So dumadaan man yung time na nalilito ka, nagdadalawang loob ka, sandali lang yun. Huwag mong mahayaang mamugad sa ulo mo na parang ibong doon na tumira. 1 Corinthians 6:19-20, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. So there are two truths here. One, your body is the temple of the Holy Spirit. You don't have to go to a faraway land to go to the temple. But if you like to do it touristically, just educationally, culturally, why not? Pero hindi ka pumupunta sa temple lang, Diyos, kasi ikaw na nga yung temple eh. And another truth is that you honor God with your bodies. Now, this doesn't mean legalistic religiosity, na pagka nag-fail ka na naman sa legality of religion, hindi mo na naman ino-honor ang God. It only means that you surrender your body, which is really represented by your brain, by your thought. You surrender it to God. Honor God with your thoughts. And those thoughts will translate into actions of your body, positions, locations of your body, so you can honor God with your body, but you begin by honoring God with your thought. Ang tunay na kaharian ng Diyos ay wala sa mga ulap. Ang tunay na paghahari ng Diyos is between your two ears. When God is king of your mind, when the thoughts of God is the thought of your own mind, then God rules your mind, which rules your whole body and existence, then you are the kingdom of God. Your mind, your thought, your lifestyle becomes an extension of that kingdom. Kaya sabi ni Jesus, hanap yan ang hanap ng kingdom of God. Wala doon, wala dito. Sabi ganon, the kingdom of God is within you. Nasa sa inyo yan. Nasa inyong pag-iisip. Pag pinaghaharian ng Diyos ang inyong isip, nasa kingdom of God kayo, tahimik kayo, payapa kayo. Pero pag ibinigay nyo sa iba ang kontrol ng inyong isip, ibinigay nyo kay Satan, ibinigay nyo sa magugulong mga tao, Satan rules in your mind para ka nasa hell. So mahalaga to be wary of how we think. Sabi ng Panginoon sa Genesis 2:18, it is not good for the man to be alone. I will make the companion he needs, one just right for him. So we want companionship, we like friends, we like partners in business, partners at work, and if you will have a romantic partner, so much the better if it's for you. But be companionable with the one just right for you. Yung iba may partner na wala pa. Para ang tagal-tagal mong hinuli sa dagat, nung nahuli mo, lumabas na naman. Kasi hindi maganda yung partnership. So be right for that one, and be right for them who are right for you. In other words, sabi sa Amos 3:3-4, do two walk together unless they have agreed to do so? You want a partner in life, you want partners in the various areas of your life, to have a companion, a friend, and a partner, agree. Dapat marunong ka mag-agree. Sabi, do two walk together unless they agree? And also, be agreeable. Either you do the agreeing,
Or people agree with you because you're agreeable. Hindi ka disagreeable all the time. Kasi when you are always disagreeable, people will stop being one with you. Kasi irritant yun, stress yun, problema yun. Sinimulan natin ang pag-iisip tungkol sa bakit maraming malungkot, bakit maraming feeling alone. At pinag-aralan natin na yes, meron tayong kasama, tao. Meron mang tao o wala, may kasama tayo, ang Diyos through Jesus. So walang dapat talagang nananatiling nag-iisip na nag-iisa siya. But if you like to talk about human companionship, agree or be agreeable so that you will have and you will keep your companion. At ang atin namang fellowship with God, agree with God and also be agreeable with your lifestyle so that that fellowship will always be strong and powerful. Isa lang ang magiging dahilan para tayo malayo sa tao at sa Diyos. Yung sobra tayong makasarili, hindi tayo mabait sa kanila, at sinisira natin yung relasyon natin. So it's really up to us. Pag-isipan. Sino mga tao ang kaibigan nyo na nawala pa? Member na ng family, lumayas pa, o kayo yung umalis? Bakit nangyayari ang mga yon? Hindi ganun ang kalooban ng Panginoon. Sabi niya, dapat ang tao may kasama. Gusto kong may kasama siya. And it's not always a romantic partner. It's not always a conjugal partnership. But all kinds of human relations. Because we were created by God to want each other, to need each other, and to want to help one another. And if you pervert that, unless you get into that kind of thinking, marami talagang mga lonelinesses, sadnesses, and alonenesses sa buhay. Lord, turuan niyo po kami. Nasuriin namin mga sarili, kung anong mga pananagutan namin, ba't may mga relasyon kaming doesn't work. Turo mo sa amin ang mga pagkakamali at pagkukulang na maituwid namin. At sa pagkakamali at pagkukulang naman ng iba, turuan mo kami, Panginoon, ang magbigkaroon ng malalim, malawak, mataas na pangunawa, pagtanggap, at pag-agree. At nang sa gayon, itong maiksing buhay namin dito sa lupa, maipamuhay, minimizing pain, maximizing happiness, doing the most good. Pagbulay-bulayan natin ang mga bagay nito, mga kapatid, especially kung meron tayong issues about aloneness, o kaya yung mga mahal natin sa buhay, kahit nandyan tayo, they feel alone, baka nagkukulang tayo ng pagpapatunay sa kanila that we are one with them. Lord, continue to speak to your people. Be the one to put a period to this message. Speak to each one of us. Be with the Lord in silent reflection.